Good day, ladies and gentlemen, Rosa here of Splat Communications. Our video for today is about our reaction to the interview of Vice President Inday Sara Duterte this morning. As always, we shall share our thoughts and commentary about this matter at the end of the video. Before we begin, we notice that most of you dear viewers have not subscribed yet. Please do so and don't forget to click the notification bell so that you can be notified once we have a new upload. Lastly, please don't forget to like, share your thoughts in the comment portion. By also sharing this video, you would be able to help fight fake news, disinformation and misinformation. Thank you. Now, let's begin. Father and brother regarding their issues or concerns against President Marcos? Hindi pa kami nagkausap ng pamilya ko. So after the prayer rally, ma'am, in Davao, so wala pa po? Hindi pa kami nagkausap ng mga kapatid ko. President Marcos, ma'am, did he ask you about the sentiments of some of your family members? Wala. Hindi naman nagtanong sa akin na si Pangulong Marcos about sa mga sinabi ng aking kapatid at ng aking tatay. But how's your relationship with him, Ma'am Vicky? We have no problem with each other. President Bongbong Marcos and I are doing good. We are okay in terms of our relationship, both personal and working relationship. I'm sorry for asking, what about the First Lady, ma'am? Kasi nung recent yung departure, parang marami nakapansin, ma'am, at parang may dadmahan daw. So how's relationship with the First Lady? Yes, opo. I have no comment as of this time. Ma'am, how about yung sa session po ng Mindanao? Kasi Opo, po yan ang ko by father po niya. Is it something that you support? And what's your stand on that? Opo, I have no comment on that for now. Thank you so much. Thank you. Ma'am, you mentioned you're running for the election 2025 po ba ito? 2028? Anong position po ito? Sinasabi ko lagi na ang politika parang buhay lang yan. Hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Okay, hello po, Wina po ito. Hihimayin po natin ang bawat sagot ni Vice President Inday Sara Duterte sa lahat ng katanungan sa interview na ito. Father and brother regarding their issues or concerns against President Marcos? Hindi pa kami nagkausap ng pamilya ko. So after the prayer rally, ma'am, in Davao, so wala pa po? Hindi pa kami nagkausap ng mga kapatid ko. VP Sara Duterte, parang medyo mahirap paniwalaan ang sinabi nyo na mahigit 2 linggo na ang nakakalipas ay hindi pa man lamang kayo nakakapag-usap ng iyong mga kapatid ukol dito. Hindi naman na sinasabi namin kayo ay sinungaling, ngunit para sa isang pamilya na nagsusuportahan ay medyo malabo ito. Sa inyo mismo nang galing na kayo ay nandoon upang suportahan ang pagtitipon na iyon, di po ba? Kaya nga po ay hindi nyo na naantay man lang ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dumating at makapagsalita sa kick-off campaign rally ng Bagong Pilipinas dahil nais nyo agad na makauwi ng Davao. Paano po yun, VP? After ng tinaguri ang prayer rally ay nag-uwian na lang po kayo basta-basta sa kanya-kanyang nyong mga bahay. Niha-niho, walang naging pag-uusap man lang. Unbelievable. Batid naman sa facial reaction ninyo noong panahon na iyon na may halong pagkabalisa kayong nararamdaman ng panahong iyon sapagkat ipinakita naman ng ilang ulit sa kamera ito. Napakapangit po na panoorin ang mga pinagsasabi, akusasyon, laban sa mahal nating Pangulo na siya din pong tumatayong lider ng bansa at pinuno ng sangay ng pamahalaan na inyong pinagtatrabahuhan. Hindi po yan basta-basta maisasantabi sa simpleng pag-angkla at pagtago sa isyu ng pagpapahayag ng damdamin sa usaping People's Initiative. Napakarami pong implikasyon sa mga akusasyon at unang-una na po dyan ay ang sa ekonomiya. Ngayon pa nga lang po sinusubukang baguhin ating Pangulo ang imahe ng Pilipinas sa global community dahil aminin nyo man po o hindi ay nasira ang imahe ng ating bansa sa pangbabastos ng inyong ama sa mga lider ng ibang bansa gaya sa Presidente ng Estados Unidos at sa Papa sa Roma. Live po ang pangbabastos at pangbabalahura na kumalat sa buong daigdig. Ang karaniwang gagawin na isang nagmamalasakit sa Pangulo at namumuno ng departamentong inyong pinagtatrabahuhan
ay aalamin at kakausapin ninyo ang inyong mga kapatid at itatanong kung bakit nila nasabi at nagawa ang mga bagay na iyon. Sinasabi din ng marami na hindi na po kayo binigyan ng kahihiyan ng inyong mga kaanak sa pambabalahura sa Pangulo 10 ng kanyang pamilya. Maski po ba yan ay hindi nyo nakitang compelling na dahilan para kausapin sila? Kung mayroong unang dapat magtanggol sa Pangulo sa punto na iyon, ay kayo mismo, dahil kayo po ang Vice Presidente ng bansa, walang iba. Kaya nga po, sabihin nyo man na nirerespeto ninyo ang inyong mga kapatid, magkaiba man ang inyong pananaw. Saan napunta ang respeto sa opisina ng Pangulo at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mismo? Masarap po ba na isipin na kung mapapatalsik si Pangulong Marcos ay kayo ang papalit dito, kaya you never even lifted a finger to do something about it? Mas, ma'am, did he ask you about the sentiments of some of your family members? Wala. Hindi naman nagtanong sa akin na si Pangulong Marcos about sa mga sinabi ng aking kapatid at ng aking tatay. Diyan po sa bandang yan nyo makikita Inday Sara, kung anong klaseng tunay na pagkatao mayroon ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. He is the ultimate gentleman and statesman na malayong malayo sa naging asal ng inyong mga kamag-anak. Diyan dapat na-realize na napakabait ng Pangulong EEM at hindi niya deserve ang pangbabalahura sa kanya at kanyang pamilya. After everything that was said and done against him and his family by your own family, he never put you in a difficult situation. Ganon kabait ang ating Pangulo. Kung sa iba yan, flower vase ka na lang gaya ni former Ilini Robredo gaya ng ginawa ng inyong ama. Sa huli, kapakanan mo pa rin ang inisip ng ating Pangulo dahil may tiwala siya sa iyo at sa iyong magagawa para sa kagawaran ng edukasyon, lalo na sa mga kabataang mag-aaral. Sayang di sinuklian ng mga kapatid mo ang kabaitan at tiwala sa iyo ni Pangulong BBM. Did you show at that point in time that you deserve this trust and confidence? We don't think so. But how's your relationship with him, Ma'am Vicky? Oh, we have no problem with each other. President Bongbong Marcos and I are doing good. We are okay in terms of our relationship, both personal and working relationship. Tama yan, Sara. Maayos ang personal at professional na relasyon ni Pangulong Marcos Jr., hindi dahil sa pirotektahan mo siya, kundi mas pinili niya na intindihin ka at ang iyong kalagayan. Inunawa ka niya 10 ng pinaggagawa iyong mga kapatid at ama. Yan ang disenteng tao, binato ng putik at imburnal, kabutihang asal pa rin ang iginanti sa iyo. Dito pa lang Inday, dapat na-realize mo na kung anong klaseng tao talaga si Pangulong hindi maalis sa isipan ng taong bayan na pati ikaw ay sumuso sa pulburon issue na pinakakalat ng iyong ama at pamilya. Pinagtulungan niyong sirain ang pagkatao ng Pangulo ng Pilipinas. Marami kang dapat ipagpasalamat sa Pangulo. Una ang pagkakaroon na malawak na pangunawa at pasensya. Lalo na din ang pagkakaroon ng matinding self-control na hindi gumanti at umatake pagkatapos ng mahabang panahon na pang-aalipusta na wala namang basehan. Sorry for asking, what about the First Lady, ma'am? Kasi nung recent yung departure, parang marami nakapansin, ma'am, parang may dadmahan daw sa host relationship with the First Lady. Yes, opo. I have no comment as of this time. Talaga po, VP, no comment at this time. Really? Kung sa bagay, less talk, less mistake ika nga di po ba? Sa ganang amin, mas mainam po na nag-comment kayo at inilagay ninyo ang inyong sarili sa nararamdaman ni First Lady Liza Araneta Marcos. Bilang asawa o anak man ay mayroon kayong pwedeng naging statement ukol dyan na kahit paano ay makakatulong sa paghilom ng malalim na sugat. Pwede nyo namang isinagot na, bilang may bahay ng Pangulo, karapatan niya na gawin o mag-react sa sitwasyon gaya ng pagpapahayag ng aking mga kapatid sa nararamdaman nila. Pwede niyong sinabi na naunawaan ninyo ang damdamin ng unang ginang. Kahit hindi kayo humingi ng paumanhin sa mga nangyari, at least mapapadama ninyo sa taong bayan na kayo ay sincere at marunong ng sinasabing empathy. So ngayon, maging handa kayong tanggapin ang marami pang ganyang mga pangyayari na kayo ay hindi pinapansin
at hayagan ding dinidedma na napapanood di lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Yan ang kabayaran sa no comment na yan at hindi pagpapakita ng paninindigan. May kasabihan po tayo sa Pilipino, buntot mo hila mo. Ma'am, how about yung secession po ng Mindanao? Kasi Opo, as po yan ang proposed po by the father po niya. Is it something President. that you support? And what's your stand on that? Opo. I have no comment on that for now. Thank you so Thank much. you. VP, no comment again at this time. Talaga naman. Kung anong ingay nyo nalabanan ang People's Initiative o anumang hakbangin na palitan ang economic provisions ng saligang batas, ay hindi kayo ngayon makapagsalita ukol sa mahalagang issue na ito. Hindi biro ang nais ng inyong ama, VP Inday Sara. Gusto nilang ihiwalay ang buong Mindanao sa Pilipinas. Ilang dugong Pilipino po ba ang dumanak para sa ganyang adhikain? Para naman pong di nyo alam ang history ng Mindanao. Isa kang abogado at kahit man lang sa pinakabasik na punto de vista ng saligang batas ay sinabi mong bawal ang ganong hakbangin dahil napakalinaw na labag ito sa konstitusyon na inyong pinangakong protektahan. Walang consistency. Pagpapabor sa adhikain ng pamilya, paulit-ulit ang pahayag pero kahit mali ay labag sa saligang batas ay mananahimik na lamang at no comment. Mataas po ang ini-expect sa iyo bilang ikalawang pangulo. Hindi po pwedeng inconsistent sa mga pinaglalaban dahil madali pong mabibisto ng mga mamamayan ang mga motibo sa likod ng pananahimik na ito. Imagine P, ayaw nyo sa economic provision sa Chacha at hayagan ang pagtutol nyo dito. Pero ito mismong kaparehas na Chacha ay ipinasulong din ng iyong ama na nagpangulo maikling panahon pa lang ang nakalilipas. Huwag nyo naman pong sabihin na di ninyo ito alam o wala kayong pakialam dito. Para pong nakakainsulto naman sa aming taong bayan, di po ba? Ma'am, you mentioned you're running for election 2025 po Oh. ba ito? 2028? Anong position po ito? Sinasabi ko lagi na ang politika parang buhay lang yan. Hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Tama naman ang inyong ipinahayag na ang politika ay parang buhay na hindi mo alam kung ano ang mangyayari bukas. Pero VP, if there is one thing that can describe politics, there is no permanent political ally, only permanent interests to protect. Sa inyong paglalahad kamakailan na kayo ay tatakbo sa susunod na halalan, pwede pong seryoso kayo dito dahil sa maraming bagay. Una, ayaw nyo na sa national position dahil hindi nyo kaya. Ikalawa, pwede pong tumakbo kayo pagkakongresista ng Davao dahil sabi nyo nga po na wala nang balak tumakbo ang inyong mga kapatid na lalaki. So sa pagtakbo po ninyo bilang kinatawan ng unang distrito sa Davao, ano po ang gusto nyong ma-achieve? Ang makuha ang liderato ng Kamara mula kay House Speaker Martin Romualdez. Sa palagay niyo po ba VP Sara, dahil sa pagtutol ninyo sa mga isinusulong ng mga kongresista, ay makukuha ninyo ang posisyong ito? Medyo kailangan po siguron kurut-kurutin ang sarili para magising. Ngayon pa lamang nagpamalas ng matinding pagkakaisa ang mga mambabatas sa mababang kapulungan sa ilalim ng liderato ni Speaker Romualdez. Siya ang tumatayong tagasulong ng mga importanteng legislative measures na kailangan ni Pangulong EEM. Ahead pa sila ng schedule at natapos na ang halos lahat na legislative program ni Pangulong Marcos. Bukod pa dyan, siya din ay nandyan upang humadlang sa sino mang may maitim na balak na patalsikin si Pangulong BBN sa pamamagitan ng impeachment. Sa palagay niyo po ba ay kaya niyong protektahan ang Pangulo sa ganong pamamaraan? Malabo po yan. Kung ang dahilan nyo naman po sa pagtakbo bilang isang mambabatas o senador man ay upang mas maunawaan ang legislation part ng governance at walang ibang personal na agenda ay mahalaga po na matutunan yan bago pa man kayo mag-aspire sa pagiging Pangulo 2028. With all of the things said here, sana po ay maging posibong huwaran ng mga kabataan, magtrabaho ng maayos at isapuso ang sinasabing pagmamahal sa Pilipinas na hindi na ipakita ng iyong pamilya at maaring kayo na rin mismo sa mga kaganapang tinalakay dito sa video na ito. Hindi po sa salita lamang dapat ang pagmamahal sa Pilipinas, kundi mas importante na sa gawa. Kapag mahal ng tao ang Pilipinas ay igagalang ng tao di lang ang presidente, kundi mas mahalaga ang opisinang kinakatawan nito. The Philippine Presidency no more, no less. Maraming salamat po.
Dito na po natatapos ang ating video. Please don't forget to subscribe, follow, like, share and comment. Also please don't skip ads. Wina out. Bye. Thanks, partner Wina, that was indeed insightful. We hope we are able to share meaningful insights and information regarding this video. For Splat Communications, Rosa, stay safe. Bye.